Pinapapantayan ni Pangulo Aquino ang mga istasyon ng radyo para tiyaking nagpapatugtog ang mga ito na hindi bababa sa 4 na kantang Pilipino bawat oras. Sa kauna-unang Pinoy Music Summit sa Maynila kanina, sinabi po ng Pangulo na yan ay para tiyaking masigla ang original Filipino music o OPM. Nakatutok si Teresa Andrada. Musika ang isa sa mga hilig ni Pangulong Aquino. Kamakailan nga ay naikwento niyang nakahiligan niyang makinig ng classical music bilang pangontra sa stress. Kaya hindi raw talaga matatawaran ang kahalagahan ng musika, lalo na sa ating mga Pilipino. Mula sa paghehele-hele ng nanay habang kinakanta ang Sa Ugoy ng Duyan, sa pagpapalaki ng mga supling, sa awiting anak, hanggang sa pagpasok sa eskwelahan habang pinakikinggan ng estudyante blues. Di po ba parang laging may nakapares na soundtrack sa bawat yugto ng buhay natin mga Pilipino? Sa pagdalo niya sa kauna-unahang Pinoy Music Summit kanina, tiniyak ng Pangulo na pananatilihin niyang buhay ang original Filipino music o OPM. Noong panahon raw ng kanyang ina, ipinasa ang Executive Order 255 na nag-uutos sa lahat ng mga istasyon ng radyo na ipatugtog ang di bababa sa 4 na kantang Pilipino kada oras. Pinaigting naman po natin ito sa pag-aatas sa National Telecommunications Commission na bantayan ang pagsunod ng mga estasyon ng radyo sa batas na ito. Ayon sa ilang mga lokal na mga awit, matagal nang dapat itong ipinatutupad sa gitna ng pamamayagpag ng dayuhang musika. Actually, dapat noon pa yan. Noon pa yan na pumutok ang Pinoy rock. Dapat doon palang inumpisahan na yan. Para kasi ang hirap hugutin sa Pilipino yung may nakaukit na ang hirap tanggalin sa kanila yung isang sistemang, 'di ba? Kung pwede nga mag-suggest ng dagdag dun sa bill, gusto ko nga sana i-suggest na sana may tax sa rebate o off dun sa mga talagang yung sa mga original Filipino plays, original albums. Nanawagan naman ang Pangulo ng Organisasyon ng Pilipino Mga Awit o OPM na si Ogie Alcacid na tanggalin na ang amusement tax na pinapataw ng mga LGUs. Maganda sana, bawasan na lang natin yun hanggang 0. Tapos, yung ating foreign, yan ang tatawa natin ng 10%. Eh ngayon kasi, ang local amusement tax, pareho lang sa foreign sa Pinoy. Sakit rin ng ulo ang piracy o pamimirata. Sa datos ng Philippine Association of Recording Industry o PARI, 83% ng mga CD na binibenta ay pirated. Tansya ng PARI, 1 bilyong piso ang nalulugi sa bentahan ng CDs ng ating mga awit dahil sa pamimirata. Kaya naman tiniyak ng Pangulo na tuloy-tuloy ang kampanya ng Optical Media Board o OMB at PNP laban sa pamimirata. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.